Mga kanyusik, sa puntong ito mayroon po tayo makakasama sa ating talakayan. Kasama po natin live via Zoom ang political analyst at columnist na si Professor Michael Henry Yusenko. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga sa iyo, Darlene, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Yes po, Prof. Naging tensyonado po ang Senate premises noong May 13 dahil po sa shooting incident. Pero tingin po ninyo, pwedeng naiwasan po yung sitwasyon na ito kung sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa tulad po ng ilang mga naging senador na tahimik pong sumama sa arresting officer noon. Well, ultimately, sana ganun yung nangyari, no? Pero para sa akin, yung tanong na, kumbaga, inevitable ba na magkagulo? Ang sagot doon, definitely not, no? Kasi nga, meron na tayong karanasan dati na pwede namang gawin yung pag-serve ng warrant ng hindi nagkakagulo, katulad kay Senator De Lima at Senator Trillanes dati. And I think doon papunta sana, Darlene, di ba? Kasi, di ba sabi ni dating Senate President Soto, lumapit naman sa opisina niya yung NBI at nakikipag-ugnayan na nga kung paano ma-serve yung warrant na hindi nagkakagulo, hindi ba? So, bago nagpalit ng liderato, mukhang doon na tayo papunta sana na aayusin yung pag-serve ng warrant, which ultimately will depend din kay Senator Bato, right? Kung sasabihin niya sige, magpapa-aresto na ako para wala nang gulo, hindi ba? Or patuloy lang siya magtatago, hindi siya magpapakita sa Senado. So, hindi sana nangyari tong kaguluhan ito kung nasunod sana yung original intention, I would say, na mag-coordinate. So, mag-coordinate yung OSA, yung OSAA, at kung sino man yung magsaserve ng warrant, which at that point, yung NBI. Dahil nga nagpalit ng liderato at yung pumalit na liderato ay piniling pigilan yung pag-aresto sa kanya, doon na tayo nagkagulo. May naglilipa na pa ngayon, Prof, na senaryo sa social media na bahagi ang shooting incident para lituhin ang pangyayari at maitago po ang allegedly attempt na pag-alis po ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dapat pa din itong tingnan ng mga otoridad. Absolutely, Darlene, no? Kasi maraming katanungan right? Maraming katanungan na nagbubunga dun sa pangyayari. Siyempre, unang-una, ang pinakamatingkad na katanungan is bakit kayo nagpapaputok ng barel sa loob ng isang building na maraming mga innocent bystanders, no? That doesn't really make sense kung titignan mo ano nga ba yung rules of engagement. You are in a contained space, tapos you will engage in a gunfight, no? Kahit na ba warning shot yung unang shot. Di ba? Hindi pa rin tama yun kasi nasa loob kayo ng building, di ba? I mean, common sense lang naman na wag gawin yon, no? Because you are inside a contained area. So, dahil maraming katanungan, katulad din ng mga sinasabi ng mga viewers nyo na paano nangyari yon, na hindi naman nakapasok yung NBI dahil kontrolado ng OSA yung entry and exit, no? Mga ganyan, kailangan niya. At also, bakit merong nahuling tiga-NBI, yung driver, di ba? Bakit siya nahuli? Bakit nandun siya? So, these are all, kumbaga, information na dapat i-verify at alamin ng mga investigador natin na police kung ano nga ba yung katotohanan at ano yung buong kwento dito sa nangyari. Masama naman po yung dating kay Senate President Alan Peter Cayetano ng pag-question daw po doon sa kanyang remark na under attack ang Senado noong May 13. Pero kung kayo po ang tatanungin, Prof, categorically, ito ba'y angkop na term para mailarawan po yung tensyong nangyari doon sa Senado noong May 13? Definitely not, no. The Senate was never under attack. I mean, come on. Ikaw siguro, Darlene, hindi mo na naabutan, pero
kami mga Gen X, alam namin anong ibig sabihin ng under attack. Kasi ang dami ng pangyayari dati na talagang inatake yung mga gumagamit ng tangke, gumagamit ng mga APC. So that's what we know pag sinabi naming under attack. Yung nangyari kahapon, hindi pa nga natin alam kung ano yung katotohanan, hindi ba? Kung sino nga ba yung naroon. And besides, NBI, kung sabihin na natin, for the sake of discussion, NBI yung nandoon. NBI, hindi naman siya trained na mag-assault eh. Right? Ang NBI is essentially a law enforcement civilian agency. So, yung paggamit ng term na under attack is hyperbole. And even that, kumbaga, hyperbole not based on reality. So, ako, I completely disagree yung sa paggamit ng term na yon, kasi ako, dumaan ako sa panahon na talagang merong mga buildings that were considered under attack at alam ko anong ibig sabihin nun. Prof, kung hindi nyo po na i-consider na under attack, ano po sa tingin ninyo yung pwedeng maging the word na best describe ko ano yung nangyari doon sa Senado noong May 13? At the very least, darling, it was really a misunderstanding. No? Misunderstanding from on one side, yung OSAA, siguro naisip nila na they had to defend yung mga tao dun sa loob, whoever they are, no? And siguro yung side ng quote-unquote na pumapasok, siguro naisip nila, gumagawa lang naman sila ng trabaho nila eh, di ba? Meron silang katungkulan na i-serve yung warrant na yon. So, akala nila pwede nilang gawin yon, which hindi rin naman dapat, no? Kasi they have to follow protocols din. So, I would describe the event as really an unfortunate but avoidable misunderstanding between the Senate and the law enforcers who were trying to serve the warrant. Merong statement, Prof, no, na kaya nandoon yung mga NBI agent dahil humiling yung GSIS ng kumbaga pag-secure doon sa kanilang area. Pero meron ding mga komento na bakit NBI yung hilingin mo na magtungo doon para i-secure yung seguridad. So parang medyo sa statement na yun merong nalalabuan, Prof. Kayo ba anong tingin nyo po doon? Medyo napapakamot din ako ng ulo doon. That's a question worth pursuing. Bakit NBI ang tatanungin or sasaklolohan ng GSIS? No? Baka naman may paliwanag. Right? Baka may paliwanag yung GSIS. Bakit NBI at hindi PNP ang kanilang tinawagan? Baka tinawagan nila pareho. Hindi natin alam. Right? Yes. But para sa akin, kung ako tatanungin mo, yung presensya ng NBI doon sa premises ng Senado, I think is understandable. Kasi babalikan natin yung punto na meron silang katungkulan na i-serve yung warrant eh. So, para sa kanila siguro, operations-wise, mas magandang bantayan na nila yung lugar para the moment na sabihin ng Korte Suprema pwede nang arestuhin si Senator Bato, ay nandun sila. Right? Yes. Hindi na nila hahanapin ulit. Kasi alam naman natin, 'di ba, nawala si Senator Bato for many months. Hindi nga siya pumapasok, nag-a-absent siya. AWOL siya basically, 'di ba? At bigla na lang lumitaw. So, from the perspective of the NBI, operationally, naiintindihan ko kung bakit naroon sila because they still have a job to do, which is to serve the arrest warrant. Sabi po ng mga kritiko, Prof, no, parang nagpagamit ang Senado sa ICC case ni Bato. Anong tingin niyo po ukol dito at pwede bang makasuhan ang Senado sa pangyayari kung obstruction of justice man o sa pagiging accessory to the commission of crime? Naintindihan ko yung ganong criticism, no? Pero the way I would express it is yung Senado, particularly yung new Senate leadership, they exceeded their authority. No? They acted beyond the authority. Kasi walang kapangyarihan ang Senado
Kahit tumingin ka pa sa konstitusyon, kahit tumingin ka pa sa kahit tumingin ka pa sa sarili nilang rules, no? Sa jurisprudence, walang kapangyarihan ang Senado na pigilan ang isang law enforcer na nagsiserve ng warrant, no? Except of course kung may parliamentary immunity na involved, pero wala naman. Parliamentary immunity is not applicable here, no? So yung ginawa nilang pagpigil ng pag-serve ng warrant kay Senator Bato, that is beyond their authority. That's unlawful, no? So pwede yung mga liderato ng Senado at that time, and of course the officers that acted in their behalf can be held liable for obstruction of liability. Kaya obstruction of justice, no? Kasi hindi naman nila dapat ginawa yon. Wala silang authority to do that, to stop the service of the warrant of Senator Bato. Puna rin po Prof, no, sa Marcos administration. Kung kaya naman daw palang hindi pansinin ng ICC warrant, bakit ganito ang naging pagtrato? Yung nakukumpara tuloy, Prof, yung naging pagtrato kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano pong masasabi niyo ukol dito? Siyempre, mapapatanong ka rin talaga, di ba? Bakit ganun? Bakit may pagkakaiba? Di ba? Kasi yung kay Pangulong Duterte, bakit PNP ang nag-execute? Right? Yes. Si General Torre ang namuno nung pag-service ng warrant, o pag-serve ng warrant. Bakit dito, NBI, pakatapos, nandun pa si Senator Trillanes, si dating Senator Trillanes, di ba? Parang meron talagang mga irregular factors na kailangan din nilang panagutan, no? Yung NBI, yung PNP, yung Marcos administration in general, di ba? Kasi yung panahon ni dating Pangulong Duterte, makikita mo parang maayos ang bilis right? Yes. Bakit dito magulo? So may nangyari, may pagkakaiba. So they should be held accountable for that, no? Kailangan nila magpaliwanag. But ang punto dito rin kasi na nawawala is meron silang obligasyon na i-serve yung warrant right? They have a duty to do that unless the Supreme Court says or the Supreme Court rules na hindi. But absent the TRO, absent the injunction, may katungkulan yung NBI, yung PNP, yung buong Marcos administration to serve the ICC warrant. Prof, sa Lunes magko-convene na raw po ang Senado, no? Ngayong nai-transmit na yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang inaasahan ninyong susunod na kabanata dito po sa isyong ito? May sapat po kayang bilang para umalagwa yung impeachment, Prof? Ang lalim nung Tagalog mo. Hindi ko ano ibig sabihin? Parang kung may Masigel? Ganun ba? kung may sapat na bilang para kumbaga magtuloy na yung impeachment, kung ma-impeach talaga si VP Sara. Alam mo, Darlene, ang nawala lang naman si Senator Bato, di ba? Sa palagay ko, meron pa rin numbers for acquittal. Kasi ang kailangan lang naman 9 Kailangan lang naman siyam right now, 13 supposed to be. 13 yung parang kaalyado na ni Vice President Duterte, no? So, -1, 12. So, palagay ko, mabubuo pa rin nila yung siyam na mapapa-acquit si Vice President Duterte. Prof, last question ko na lang bago po namin kayo bitawan. Siguro, hingan na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko dahil alam naman natin parang ang dami-daming kaguluhan nangyayari po sa ating bansa. Ang daming issue ng korupsyon, ito may kaguluhan pa sa Senado. Ano na lang po yung may bibigay ninyong mensahe po sa publiko? Well, salamat Darlene, no? Ang right now, ang kailangan maalala ng mga kababayan natin is that itong mga panahon na to, ito yung importante dun sa decision-making process natin para sa 2028. 'Di ba? Kailangan yung mga naobserbahan natin na behavior ng mga politicians, public officials,
let's take note of that. No? Yung mga hindi sumusunod sa batas, yung mga hindi sumusunod sa konstitusyon, sana wag na natin silang iboto ulit sa 2028. Kasi kung iboboto natin sila ulit, then mangyayari yung mga ganitong kaguluhan sa bansa natin. Ayan, maraming salamat po, Prof, sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. Maraming salamat din. Yan. Nakasama natin mga kanyusik ang political analyst at columnist na si Attorney Michael Henry Yusinko.